Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is December 9, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dito yan sa may Pita Theater sa may Amar Drive, Cristong Hari, Project 1, Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may The Curve. Oh, sa may The Curve, The Curve 3rd Avenue, corner ng 32nd Street, Port Bonifacio, Taguig po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Ang ating ninong ng bayan lagay ay nandun sa kay Barangay Plainview, Mandaluyong City, Ninong Sherwin. Habol! Ninong. Naku po, kamuti talaga eh, habulin pa eh. Kontraktor isang kontraktor Ay, nako. nahuli natin na hindi kakasuhan na kayo nakikinig nakikinig sa DZRH itong kontraktor na to. Siguro yung kanyang building natin ng kontraktor. Kontraktor. 10-story building ayan. Oo, lakay. At sila yung mga kontraktor na ano pinokontraktor nyo rito? Tektora. Ang pintura. Sila pala kontraktor sa pintura. Kayo po ba yung nandito sa building? Kayo po ba may-ari ng bato? Walang kontraktor? Walang kontraktor na galing sa PWH. Ano yung pangalan nyo po? Albia Junior. Albia Junior. Albia Pio? Pio Albia. Albia Junior. Si Pio. Ayan. Oh, naalala ko yung ating kasamang rumboy, si Pio Aramis. Ayan, ng Irigan TV. Ayan, Pio. Ayan, Pio Aramis. Kumusta ka na pare ko? Buhay ka pa ba? Ayan. Kasamang rumboy ng araw, mahilig pang boso ito eh. Okay, Kuya Engineer Pio. Ayan, anong pinturang ginagamit po ninyo? Boysen. Boysen. Naku, mali. Yun ang hinahanap natin. Ayan yun ang... Ayun yun ang ano yung kailangan eh? Ano yung ibang klase ng pintura, Sister N? David. Baby. Ayan. Ayun. Kasi nag-iiba kasama nyo lang sa pintura sa loob. Yung radyo nila, lakay. Ayan, nakita mo yung radyo. Pakita mo yung radyo, ayun no. Baba naman yung radyo nasa sahig. Tapos sa loob yun. Tingnan mo yung kanilang pinipinturan. Nakita yung medyo may kamahalang unit to dahil nasa ground floor. Tapos medyo malaki yung unit. Tapos malaki yung pinipinturahan lang area. Itong area eh nasa prime property. Kaya medyo balik na yung kontrata nila. Dahil kahit kasama yung pagtapon namin ng basura. Kaya ano na ho yan, okay? Action Group on Tagend, Conebriha, na nagpapatuloy sila sa pagsulod ng mga mabuhay lane para sitahin ang mga nakabalandang sasakyan sa mga kalsada. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Tuloy Gapi, DZMF. Dude. Yung pagsita nila, sita lang, walang uulihin, walang titiketan. Yung ginagawa ng sasakyan, nag-i-issue sila ng tinatawag na Notice of Non-Conduct Apprehension. So, ibig sabihin, kapag nadaanan ka nila at nakita ka nila nakaparada
sa lugar kung saan bawal naman talaga pumarada, whether attended o unattended yan, ibig sabihin kung nandoon sa loob ng sakyan yung driver o wala, i-issuehan ka nila ng notice of income. At ang mangyayari, kung doon ka na makakatanggap ng email o summons para nga magkaroon ka ng pagkakataon na may paliwanag ng iyong sarili, at yung evidence ang gagamitin nila para patunayan na ikaw nga ay nag-illegal parking ay yung footage na o video na nakuha doon sa kanilang mga body camera. Yung mga towaway doon, tinatanggal naman nila agad yung mga sasakyan dyan. Doon sa mga naikutan natin, isang beses sumunod tayo doon sa operasyon ng LTO sa may bahagi ng Cubao. Yung sa mga tow-away doon, wala silang kasabang mga tow truck. So kumbaga ang ginagawa lamang nila ay talagang mabilisan sila mga nakamotor, yung irindisan, mga nakamotor sila. Tapos binababaan na lamang nila ng notice of NCAP yung mga sasakyan. At hindi sila mismong nagsasagawa ng clearing operation. Kumbaga yun lamang yung ginagawa nila. Talagang limitado lamang doon sa pagbababa ng notice of NCAP sa mga makikita ang sasakyan. Siyempre, kailangan itanong yung forever question. Meron pa bang 5-minute rule? Kaya, yun nga yung paliwanag sa atin, Peter, ni Bong Libriano ng Energy whether nanduloan ka sa sasakyan o wala at hindi mo na kailangan ng 5-minute rule na kumbaga kailangan mo ng 5 minuto para umalis ka doon sa ipinagbabawal na dapat ay paradahan, kung umalis ka man o hindi, nahuli ka na nila at nakita ka nila, bababaan ka ng notice of NCAP. Hindi kasi ito yung walang driver sa loob. Di ba? Bibigyan ka ngayon ng 5 minutes para kung nasaan ka man, bumaba ka, di ba? Puntahan mo yung sasakyan mo, tanggalin mo yung sasakyan mo within 5 minutes. Otherwise, tapos ka na. Titikitan Tama. na. Wala na yan. Wala na yung 5 minutes rule. Wala na. Wala na. Peter at Rica. At dalawa yung magiging posibleng multa nung mabababa ng NCAP. 1,000 piso para sa attended illegally parked vehicle. Ibig sabihin, kahit nanduroon yung driver, mabababaan ka ng notice of NCAP. At 2,000 piso naman para sa unattended illegally parked vehicle. Magkano? 1,000 para para doon sa attended. Ibig sabihin, nanduroon yung driver sa mismong sasakyan. Pero illegal nga siyang nakaparada. At 2,000 para doon sa unattended. Yun yung sinasabi natin, walang tao doon sa loob ng sasakyan. Partner, alalahanin mo na. Ano ba 5-minute rule dati? Okay. Bili lang po ng gamot. Sandali lang naman. Bumili nga ng gamot. Maraming salamat. Legaspi. Salamat, Peter Rica, at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Legaspi, DZFM. Isa pang report, mga miyembro ng Maralitang Tagalunsod nagprotesta sa pamamagitan ng panunuluyan at sing and dance number sa labas ng NHA or National Housing Authority. Balita kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagnik. Nico? Peter Rica, total condonation ang panawagan ng grupong Urban Poor Access Committee o yung ganap na pagpapatawad sa utang ng mga beneficiaryo ng resettlement site ng National Housing Authority. Ayon sa grupo, ang panawagan sa condonation ay nag-ugat sa malalim na pagsabigo ng pamahalaan na makapagbigay ng ligtas, lisensya at angkop sa babahay sa mga maralita. Kasama na nila sa suliranin ng kanilang hanay ang substandard na mga proyektong pabahay na nagtulak sa mga beneficiaryo na humanap ng mas maayos na tirahan pero mas malaking renta na kapag nahihirapang makabayan ay humahantong sa banta ng pagpapaalis. Madalas din nila sa mga relocation site na binibigay ng pamahalaan ay walang pangkabuhayan kaya nahihiwalay ang mga manggagawa mula sa kanilang mga trabaho at mga oportunidad pang ekonomiya. Nangalapag ang mga grupo ng urban poor sa pamamagitan ng pagsasadula ng panunuluyan na naaangkop ngayong Kapaskuhan kung saan walang matuluyan Maria at Jose. Nagsagawa rin ng sing and dance production numbers ang ilang miyembro sa saliw ng mga pamaskong kanta na iba nila ang lyrics na naglalarawan naman ng kanilang danas bilang relocate. Nanindigan ng grupo na ang nais nilang total condonation ay hindi kawang gawa kundi katarungan at kabayaran para sa pagdurusa at salang pinansal na idinulot sa kanilang kabuhayan at komunidad dahil sa kapabayaan umano ng NHA sa kanilang kontrata sa mamamayan.
Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Cobaltic EZMM. Thank you, Nico. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Basta sa Istrento. Time check, 9:20. Oras sa disenyo ng Gcash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. Masasaan ba? You know, our day will come. Ay, dapat kinanta mo ni. Hindi na tayo kailangang magkaroon ng report ng mga mabuhay lane. Oo. Yung mga nagkakabuhol-buhol na traffic. Oo, yung 10 kilometrong pila sa NLEX. Oo. Bakit ganun? Wala ba tayong pwedeng manghuli? Implementation ng problema rito eh. Yes, totoo po yan, Ian and Miss Cathy, no? Siguro, tutuhugin ko na lahat. Hindi lang naman kasing persons with disabilities, no? Yes, okay, ordinaryo. Yeah, yung marami pong mga vulnerable road users. So, prevention, pag maayos po yung kalsada natin, pag accessible, so prevention po yan para either mamatay o magkaroon ng kapansanan yung mga pedestrians natin, diba? Yung pedestrian sidewalk natin. So, siguro, akin din pong clamor din dyan, and yung ating mga kapatid na mga siklista rin po, siguraduhin din naman natin, protektado rin po yung lanes nila at hindi po doon din. Kasi tumutungtong, totoo po yan, tumutungtong na po silang lahat sa sidewalk, kakarampot na nga po yung spasyo ng sidewalk, diba? Parang dapat po people first, people-centric, bago po yung ibang mga sasakyan na iniisip. Siguro ngayon maghigpit na tayo sa pagbibigay ng lisensya sa mga dalawang gulong. Kasi ang napapansin ko rin, pag pedestrian lane, may patawid. Nakikita mo na mga layo, may patawid. Dire-diretso. Lalo pang bibilisan nung nakamotor, nung rider, yung kanyang pagpapatakbo. Kaya nagkakaabutan sila sa pedestrian lane. Opo. Meron naman po sila mga lisensya pag motor. Siguro tatawid lang po kasi ano po medyo mainit po yung tungkol sa light doon kasi baka po kasi Yung yung pa. pang electric wheelchair ay baka akalain po ay light electric vehicle po. So yung mga electric wheelchair po, iba po yun, opo. So iba din po ang klase ng mga electric wheelchairs na pagkakamalan po e-bike o e-trike po. Miss Maureen, yung pong itong ginawa niyong walk ay bilang paghahanda daw sa pag-host ng Pilipinas ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Pero parang nakakalungkot kung hindi ba mag-host ng ASEAN, hindi inspeksyonin yung accessibility. So after ASEAN, babalik lang. Oo. Sa tingin naman po namin ay nung nakausap po namin, kaninang nakapanayan namin sa Secretary Kings, saka si Secretary Padre po, ay they're decided, they are determined to push through for the accessibility po ng ating mga sidewalks. Specifically po, para naman po makalabas din ang mga taong may kapansanan kasi lagi na lang po kami tinatanong, wala namang may mga kapansanan naglalakad dyan. Bakit kailangan pang lagyan ng rampa? Wow. Wala namang sumasakay. Bakit kailangan gawing accessible yung mga sasakyan? Kaya, Batas yun eh. sasabihin ko kaya po, nga hindi naglalakad dahil hindi nila kayang puntahan. yes po, yun po yung katotohanan. Sa pag hindi po na isa in place, paano po kami lalabas? We have the right to enjoy, the right to mobility, the right to accessibility. Karapatan naman Diba? po namin yan. Di Hindi ba po sa- afterthought. Sa batas Miss Mata, bawat establishmento dapat may rampa. Yes po, yes po. Pero syempre, sir, yung connectivity po, di po ba, importante. Yung Yes, tuloy-tuloy infrastruktura lang. Oo. ay accessible, pero paglabas na aming mga tahanan, paano naman po kung hindi accessible ito? Paano po kami makakapunta? Kasi connectivity and accessible connectivity and accessible mobility matters to persons with disabilities. Kung Tapos sa mga... sa mall, napansin ko pa, Cathy, may mga PWD na para sa mga PWD na parking. Mm. Minsan nag-observe ako eh. Ako, Walang PWD na nag-park na may sakay silang PWD. yes
po. Ang Totoo po yan. laking parusa din no, Miss Mata, di ba? Yes po, totoo po yan. Lalo na pag papasko, syempre kung agawan yan sa parking, Pero- kung saan na lang magpapark yung mga yan. Yes, yan po talaga ang katotohanan. Kulang po tayo sa enforcement at pagpapatupad ng batas. Ano po, kasi naniniwala po kami pag accessible po lahat, no, lahat, ang isang lugar, isang kalsada, ang sasakyan, no, infrastruktura, it's accessible to people with different types of disabilities. Yung mga walang disability, Miss Maureen, Hirap na eh. hirap lumakad sa mga sidewalk natin, di ba? Lalo na yung mga PWD. Yes po. So, once accessibility is set in place, lahat po makikinabang, hindi lang po kami mga tao may kapansanan. Minsan no kami dito sa GMA, pag galing kami sa main studio, tatawid lang kami sa radyo kasi magkahiwalay po ito. Makahiwalay. Annex to eh. Abay, di eto, di ba? Busy itong Isa Avenue, Timog. Alam nyo, nalalagay sa alangin ng buhay namin eh. Totoo yan. Dahil ang bibilis talaga, At hindi sila yung bang, hihinto. kunyari nasa bangketa ka, Kati, Miss Mata, Opo. may nakaharang sa bangketa, so tatawid ka sa kalsada, pero kailangan bumalik mo ng bangketa kasi ito na yung mga motor, umaharurot eh. Pipinahan ka pa. Oo eh. Grabe po. Talagang Totoo tama yan. yung obserbasyon nyo at napapanahon na ng bigyang action yan. Tatawid ka lang ng building eh, Diba? ma-aksidente ka pa. Ilan yung pedestrian, Dalawa. ilan na yung aksidente sa harap ng pedestrian lane natin? Ay, Kasi hindi ko alam. pagkagaling Pero dalawa yung pedestrian lane natin. Oh, pero may isang pedestrian sa tapat ng main building natin kasi mga galing sa sakyan yung EDSA galing sila eh. Mm. Pag green, at tutulin kasi. Oo. So, Kaya nga, bitin ka opo. pag may pedestrian lane na galing EDSA, Opo. nakaka-aksidente talaga. Kaya nga po, Igan and Miss Cathy, naglalabis po kami ng at least crosswalk, no? At least crosswalk na medyo race po para at least yung mga matutunin ay biglang mag-slow down Mag-minor kasi Yes mataas. po, yes po, opo. Para at least po, safe din po sa mga ating mga pedestrians talaga. Lagyan ng humps. Thank you, Miss Maureen. Thank you, ingat po kayo at Ingat din po. mag-iingat sa paglalakad yung pagbiyahe ninyo sa mga pedestrian. Salamat po. Maraming salamat din po, Igan and Miss Cathy. Magandang umaga po sa lahat. Ingat po kayo. Miss Maureen Mata, co-convenor, Accessibility and Inclusion Move as One Coalition. Tama yung sinabi mo, Kati, ang concern niya, ito, PWD, di ba? Pero tayong normal hirap na rin eh. Alam ng mga kababayan natin yun dahil, at ito, sa lahat ng DCWB text correct observation nilang pinarating sa atin, talagang problema nila, motor rider. Sakop na yung pedestrian, matutulin. Sabi nga ni 2667, Igan Kati, pag ang motor rider ba ay nagmaneho sa bangketa, pwede na bang banatan for self-defense? Dahil nalalagay ang pangalan ko. yung buhay, Magugulat ka eh, di ba? Oo. Magugulat ka. Ang problema minsan po, yung rider, meron pang kasamang pasahero din eh. Nakaangkas din sa kanila eh. Di ba nila iniisip? Nalalagay sa alanganin din yung buhay ng sakay nila. Oo eh. Alam mo, kung dumadaan ka ba ng Taft, Igan, sa harap ng De La Salle University, merong mga crossing guard, naglagay ang DLSU ng crossing guard para alalayan yung mga estudyante na tumatawid. Yung iba sa online, pinagtatawanan yung mga taga DLSU dahil hindi daw marunong tumawid. Kailangan pa daw ng crossing guard. Pero ang objektibo pala nun, kaya merong crossing guard doon, meron ng na-aksidenteng estudyante. Yung nag-observe ba niya, hindi ba niya inisip na hindi siya nagbibigay sa kalsada? Oo, pinoprotektahan lang nila yung mga estudyante. Actually, ang tanong nga dyan, kailangan pa bang mag-crossing guard? Eh kasi Diba? hindi Dapat may ito respeto sa, alam mo, eskwelahan yun eh. Oo. Pero may pedestrian lane. Pero- Oo, kita mo. May stoplight pa nga yung pedestrian dun eh. Oo. Pero hindi pa rin sinusunod. May na-aksidente na doon. Alam mo, talaga mag-iipit tayo. Gusto ko, pedestrian lane, laging may nakabantay na sniper. Para, Huwag naman. hindi ko na sinabi ko. Pero ang Pilipino talaga, pare-parang matigas ang ulo ng iilan niya. Pasaway. Ay, nako. Di ba, kita mo, nagmamadali ka, hindi ba alam na pag na-aksidente ka, abala rin sa'yo? Tsaka pag, Unless i-hit and run mo siya. Oo. ano ba naman yung ilang segundo huminto ka? Wala diba? na. Alam mo dito sa Pilipinas, sabi mo nga, dapat ba dito ang binibenta sa sakyan, walang preno? Ayaw nilang tumigil, ayaw nilang maglino. Hindi ko alam. Tsaka O bibilisan kulang pa nga. kulang Binibilisan. sa training. Kaya ito, panawagan natin sa LTO.
pwede higpitan nyo na pagbibigay ng lisensya. Talagang dadaan sa Sa butas ng karayo. ibang bansa, 6 na buwan bago ka makakuha ng lisensya. Tsaka ano, yung may actual driving test talaga. Oo. Titingnan talaga yung ano, kung marunong ka. Di ba may cone? Sa US, may mga cone pa yan eh. No. May point system yan. Pag nadali mo yung cone, minus points yun. Alas 9:30 po, 1-on-1. Walang personalan. 1-on-1. Walang personalan. Number 1. Liver Prime Pantay-Atay Update. Kung ikaw ay overweight, mataas ang kolesterol, o may diabetes, baka may fatty liver ka na. Iwasan ang fatty liver disease. Magpantay-atay. Isang paalala mula sa Liver Prime. Adagang ulap yan. Mahalagang paalala, ang Natural Solutions Liver Prime ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magbantay-atay. Isang paalala mula sa Liver Prime. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan pa ng Robust, the white of Economic Extra, L-Arginine, Sophia, Inomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili ng mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet naman. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust, para sa mga kalalakihan, di umaatras sa bawat laban. I have headache, and I have simonotol. But two, finding flu. I have body pain, and I have sore throat. But two, finding flu. I have lagnat, I have body pain. But two, finding flu. Pag BioFlu, dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, alkene, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Number 1. 1-on-1. Walang personalan. Lalo na ngayong Kapaskuhan, lahat na parang nagmamadali. Di ba? Oo. Oo. Eh kasi ang traffic eh. Parang whole day rush. Oh, kahapon holiday, medyo maluwag-luwag pero sa mga mall ang traffic ha. O eto, 9062 pa shout out po sa namamahala sa Bulacan. Bawal po ang tricycle sa MacArthur Highway pero ang daming dumadaan ng tricycle at pati e-bike sa gitna pa sila. Bulacan. Highway yan ha. National Highway yung MacArthur Highway, di ba? Ang kailangan ng sasakyan dito sa kapag nag-overspeed o dadaan sa pedestrian kusang babagal ba, may sensor ha? Ibad ka. O, ayan, napansin May niya Marcos sensor. Highway, tapat ng SM Masinag kapag rush hour, bigla ka na lang may motor rider at e-trike sa likod mo, ang bilis magpatakbo. Kita nyo Sa na? sidewalk. Ito, experience yan. Oo. Tama yung observation natin. Sumasampa sa sidewalk. Hindi po yan pang daanan ng motorsiklo. Oo. Sana naman hindi yun ang dahilan nakalulungkot, pareho, nalalagay sa panganibang buhay ng rider at pedestrian. Si Romy ng Imos, o kawalan daw ng disiplina kasi. Okay, ano pa? Daming dami reaction 9746, karamihan dyan, Igan, mga probinsyanong kamote rider. Bakit? Bakit Dapat sa naman? bukid mag-drive. Hindi sa syudad. Malawak kasi sa bukid. 6806, lalong binibilisan ng mga driver-rider pag may nakitang tumatawid, imbis na mag-minor. Kung sila mauna, sila palagi, walang respeto sa pedestrian. Madami palang nakakaranas ng Oo. na delikado siguro buhay nila. Totoo naman. 9640, minsan, huminto ako sa may pedestrian lane para pagbigyan ng mga tumatawid na estudyante. Aba, yung motor na single sa likod ko, sinita ko, sabi ba naman, ba't ako huminto? Sabi ko naman, di mo nakita pedestrian at may tumatawid. Ayun, kulang sa training yung iba. Kapag pedestrian lane, nakala nila disenyo lang sa kalsada. Galit pa ha, galit pa. Porto 39 Igan, pwede bang pag may na-aksidente yung kamote rider, wag tulungan. Bahala siyang gumapang papuntang ospital. Likas po sa atin ang tumutulong kahit kasalanan pa. Sasabihin na naman ng mga motorcycle rider, anti-poor tayo. Wala po sa kahirapan yan. Hindi po. Ang disiplina, walang... Disiplina po yan. Ano yan, antas ng Hindi buhay. po yan issue ng antas ng buhay, antas sa lipunan. 1376, bakit po ang mga motor riders ayaw ilipat ang mga paa sa kalsada? Ilapat. Instead, haharurot, lalo na sa pedestrian lane. Thank you. So, lahat po ng ating mga natatanggap kayo, naobserbahan nila ang mga
paglabag sa pedestrian lane at kawalan ng galang, lalo na ng mga rider daw. Okay, kailangan aksyonan na yan, I-35, mga kapuso, may bisita tayo. Tunay na pagbabayan, walang personalan. Alamin na nga natin ang dahil ng trapiko. Ron Jet Puto, MMDA Metro Base. Good morning, Ron Jet, Igan at Cathy. Matraffic na ba? Good morning po, Sir Arnold at Ma'am Katia. Good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa DCWB. Start po tayo ng traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaramdam na rin po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Kamuning Road hanggang dito na rin po yan sa may Shaw intersection. Then pagkalagpas po yan, opo, medyo makakaramdam ulit po tayo ng bahagya may pagkabagalan po ng dali ng trapiko. Simula po dyan sa may MRT Guadalupe hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then likewise, pagkalagpas po natin dyan, maluwag na dali ng trapiko na po makaramdaman natin dyan hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA. Medyo makakaramdam rin po tayo ng may kapagkabagalan po ng daloy ng trapiko. Simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Top Avenue. Then makakaramdam din po tayo ng bahagya may pagkabagalan po ng daloy ng trapiko. Simula po dyan sa may Apelo Street hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Dahil po heavy traffic po tayo dyan, sir. Then likewise, makakaramdam din po tayo ng bahagya may pagkabagalan po ng daloy ng trapiko natin. Simula po dyan sa may Pioneer hanggang dito na rin po yan sa may Julia Barca. Likewise, then makakaramdam ulit po tayo ng bagyo may pagkabagalan po ng dali ng trapiko natin. Simula po dyan sa may Camp Aguinaldo Gate 3 hanggang dito na rin po yan sa may pagkakit po ng Santolan flyover. Then pagkalagpas po natin yan, makakaramdam ulit tayo ng bagyo may pagkabagalan po ng dali ng trapiko. Dito na po yan sa may Oliveros Drive hanggang dito na rin po yan sa may pagsilalim po ng NLEX. Yung going to Balitawak natin, maluwag na maluwag po as of this time. Then dito naman po tayo sa C5 southbound. Medyo makakaramdam po tayo ng heavy traffic. Mula po dyan sa may C5 Levy flyover hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then masusundan po rin po na medyo may pagkabagalan po ng dami ng traffic po natin. Mula po dyan sa may 32nd Street hanggang dito na rin po yan sa may Apo Cavite. Then pagkalagpas po niyan, maluwag na po ang dami ng traffic po hanggang dyan sa may Taguig area. Then dito naman po tayo sa northbound po ng C5. Medyo makakaramdam po tayo ng mabigat na dami ng trapiko. Simula po dyan sa may South Luzon Expressway hanggang dito na rin Sir, po yan. ano sa lang may ako? Upper Hindi ko na Mackenzie. kaya. Sobrang traffic na rin po Hihilang dyan. ako dito. Then pagkalagpas po niya, makakaramdam po Puputok tayo na ng talaga. bagya may pagkabagalan lang din po ng dami ng trapiko. Simula po dyan sa may pagbaba po ng Pwede C5 na yun dyan. Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection ng Bill Meadows. Then pagkalagpas po natin dyan, makakaramdam na po tayo ng magandang Then ang Commonwealth Avenue naman po natin, dito na po tayo makakaramdam na medyo may pagkabagalan po ng dali ng trapiko. Simula po dyan sa may Mike Hotel hanggang dito lang din po yan sa may Pilcoa. Then pagkalagpas po niyan, makakaramdam na po tayo ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may North Avenue area. Then paalala na po sa mga motorista na may ending na 3 and 4 ngayong araw ng Tuesday, meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy ang kanilang number coding nagsimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 13. Ako po si Roger Puto sa MMDA. Magandang umaga po. Ron Jet, Yes, doon sir. sa mga lugar na may tigil pasada, na monitor nyo? Yes, sir. Meron Ano, po kami. effective ba o damay ba yung mga pasahero natin? Bali, sir, as of this time, wala naman po kami na-receive na complaint regarding sa mga laban na mga sasakyan. Okay naman po, normal pa rin naman po. Opo. At saka may na ano po kami dito sa may Bilbao, nandito po yung ibang nag-distrike ng mga kaibigan natin. At saka may libre sa kayata, ano? Yes, Ang po. MMDA? Opo. Okay. At saka kaya naman po ng ano natin yung mga ibang mga transport natin, hindi naman po sumama. Kaya okay na okay pa naman po yung mga ano natin. Okay, thank you, Ian. Sir, Very po, Merry Christmas! Sa Ron Jet Puto, MMDA Metro Base. Sa madaling salita, traffic na. Konti lang yung mabilis yung daloy. No? Tinanong mo kanina si Mayor Francis Zamora, siya yung head ng Metro Manila Council Mayor sa ano ba gagawin natin dito? Ang tayo mungkahi. Inagit mo yung mga munghahing nakalap natin kahapon. Yung pag-usapan yung rush hour, dapat buray na yan. Oo, yung, Paalat natin. yung mga ano, yung mga panukala ni Sir Joe, di ba? Yung At yung mga users,
Oo. Binanggit ko kay Mayor, pinag-aaralan daw. Parang, di ba, wala bang immediate solution? Parang ano, Pati yung mga electric vehicle na talagang dinagsa ang volume. Wala namang pasong kalsada. pag tinanong mo about corruption, pag-aaralan. Pag tinanong mo about traffic, pag-aaralan. So, 2025 na po. Magka-2026 Daming na. pag-aaral na ginagawa eh. Yung bubuksan yung mga private villages, di ba? Mm. Para tagusan. Hindi pa nakakausap yung mga homeowners association. Naku, papayag kaya yung mga yan. Pag rush hour lang naman. Kasi syempre, seguridad nila. Oo nga. Yung mga villages na yung iba dyan, ang lalaki na talagang mga alta. Baka tumaan yung mga akyat bahay. Naguksan pa. Kaya yun ang kinukonsidera nila. Pero kung taglian pong solusyon, wala pong maiano ang gobyerno. So, tiis-tiis, kung ayaw niyong maipit, huwag na kayong lumabas. Sabay na lang tayo! Ano ba ang inilalabas nyo? Sale? Ang mall hours, 11 a.m. to 11 p.m. na. Ha? So, medyo tanghali na. Pero yun nga, pag nagsabay-sabay, yun na, eto na tayo. Lalo na daw itong area ng Marcos, Sumulong, Pasig. Eh, di ba naman sila palagi dumadaan ngayon? Ha? Oo, pero yung oras ko kasi tanghali. Na may nakikita akong medyo pagsisige pero umaandar. Unlike yung Sabado, walang galawan. Ito yung nakaraan, ano? Oo. Naglakad na nga yung ito. Pero yung naobserbahan ko lang din na dumami e-trike sa Sumulong. Nakita ko mga estudyante, mga namamalengke, ang mga pasahero, at nasa gitna. Alam mo bakit? Bakit? Bako-bako yung kanan. O, yung pa isa. Walang gustong doon sila. Oo. So nasa gitna, bubusina ka, wala silang pakialam. Mas makikita mo ang layo na niya sa nasa unahan ng sasakyan. Sabi, bala ka dyan. Ganun sila. Bala ka. Sila pa ang galit na sila ang bawal. Ha? Major roads yan eh. Dati, nauna ako sabay sa kali. Madadali na yung sasakyan ko, no? So, ginaba ko, kuya, medyo lumayo ka ng konti dahil yung side mirror ko. Hindi ako makaabante, may motor eh. Sumingit sa kaliwa ko. Galit Hindi pa. ako makaabante dahil nandun na, mababangga na yung side mirror ko. Pag umabante ako, go na yung nasa harap ko. Sabi ko, kuya, abante ka para Pakaliwa ba siya? Hindi, diretso kami Ba't lahat. tayo pa umabante? Yun nga, sabi ko, kuya, abante ka para makaabante ako. Sabi niya, ikaw kasi abante ka na abante. Baka gusto niya umatras ako, no? Sila ba ang galit talaga, no? Alas 9:43, one-on-one. Walang personalan. One-on-one. Walang personalan. Team Data Sport, usapang immunity gap. Mami, alam mo ba ang immunity gap? Immunity gap ba pag tamang kinakain? Immunity gap ba pag nagkakasakit? Immunity gap na yan. Stop! Immunity gap. Dapat tuloy-tuloy ang Celine Plus. Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para immunity 100%. Based on RDNI with proper diet and exercise. Health Stock Immunity Gap. Magsilimbat araw-araw. Alaga sa lang yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Health Stop Immunity Gap. Magsilin araw-araw. Ren, ang rupok mo. Ikaw, di marupok? Marupok. Bakit marupok natin? Paano? 97% ng Pinoy kulang sa calcium. Pag kulang sa calcium, pwedeng lumupok ang buto. Di mag-calciumate na tayo. May bone and flexi boosters. Tulong para strong ang bones and joints. With proper diet and exercise. Most prescribed brands pa ng mga doktor. Ay, immune, di ba? Ano ako? Marupok? Di na. Sa tulong ng calcium. Versus non-use with proper diet and exercise. Alagang Unilab yan. Minerals plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Calciumate. If symptoms persist, consult your doctor. Health is wealth, ika nga, kaya alagaan po natin ating sarili with exercise and a proper diet at sa tulong na rin ng Luxin drinks gaya ng Luxin 4 Seasons Beauty Juice na may samot-saring fruit extract at may sangkap na L-carnitine. Meron ding Luxin Cucumber Dalandan Beauty Juice na may vitamin C, spirulina at premium marine collagen at ang pinakabagong variant na Luxin Lychee Gluta Juice na may
acetyl glutathione at niacinamide. Ang mga nabanggit kong Luxin drinks ay low-calorie at walang sugar. Bagkos ay gawa ito sa stevia na isang natural sweetener. Kaya ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang Luxin drinks. Liver Prime Pantay-Atay Update. Kung ikaw ay overweight, mataas ang kolesterol, o may diabetes, baka may fatty liver ka na. Iwasan ang fatty liver disease. Magpantay-atay. Isang paalala mula sa Liver Prime. Alagang food lang yan. Mahalagang paalala, ang Natural Solutions Liver Prime ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magbantay-atay. Isang paalala mula sa Liver Prime. Mas pinalakas, mas pinalawak na pagbibigay ng kaalabang ang kalusugan. Healing Galing with Doc E. Tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 6:30 ng umaga, kasama si Doc Emidias Calvalio. Mapapanood sa GTV. Mapapakinggan din ang Healing Galing with Doc E. sa Luzon, Visayas at Mindanao. Healing Galing with Doc E. Nationwide na sa GTV, DZWB at Super Radio. One on one, walang personalan. Kanina, pinakukuha ko sana yung SSS para malaman natin yung panig nila. Mission on Audit Report. O yun na flag na purchase nila ng toilet paper. Actually, last week pa, pinapahanap na natin sila kasi, di ba, may Christmas package ang GSIS. Oo. So, ang dami nag-aabang dito na, Igan, SS ba meron? So, pinapatawagan natin. O, sa I guess inyo. sila sa amin yung 13th month ng mga pensioner. Ayan. Sa SOS. Oo, sa Ano na? SOS. Kailan ulit sila magiging sa SOS? Hindi, ano yun? Pag ganyan, mahirap. Ang tanong mo nga, sira yung badge nyo dyan sa SSS. Dami yung tissue eh. Oo, at Overpriced ba? hindi, ito base dun sa ulat kasi ni Maki, dun sa kanyang inilabas na ulat sa 24 oras. 13.2 million pesos. Tissue paper. Oo, para sa 143,424 na tissue paper. So, kinumpute ko, pag dinivide mo yung Divide. 13.2 by 143,424, lumalabas na isang rolyo. Ay. Rolyo man yun, Oo. ay 92.03 centavos. 92 pesos, 0.03 pesos. Mura ba yun? Ang binibili ko, 3-ply na 12 piraso ay 200. 12 na. Oo, 270 pesos isang pakete. Itong 92, ano kaya Isa ito? lang yan. Isa lang ba ito na rolyo o isang pakete ba ito? Hindi, ang nakita ko sa report ng COA, at nakakalungkot, no? Bakit sobra-sobra yung pinili nila at wala silang magandang imbakan? So, Oo, ang sinasabi ng namumulaw. COA, baka masira lang. Sayang, pera ng taong bayan. Tapos naka-store, hindi nakasya dun sa storage nila, nandun sa supplier. Oo. Eh bakit nandun? Diba? Di ba binayaran na yan? Tissue paper. Alam mo, yan yung mga problema natin sa government offices natin. Yung mga procurement. Oo, tissue paper, yan, mga paper clips, Oo. ballpen, mga Laptop. ano yung mga card, di ba? Ay, nako. So, taon-taon, nagkakaroon ng budget, parang laging bumibili. Di ba yung binili nyo this year? Wala ba sa mga kagaya? Sobra-sobra yung tissue paper. Di dapat next year, Wala na. bawas na. Oo, or wala nang bibilin. Oo. Kaya lang nangyayari nga, dahil sa inflation, tinataasan nila ng 10% yung mga budget nila, kahit may supply pa sila. Kita mo na lang sa Department of Health, mga gamot nag-expire. Oo. Sayang eh. Ang dami pating issue, hindi lang yung toilet paper sa Oo. SSS, yung mga pensioner na pumanaw na, pero tumatanggap pa ng pensyon. Isa pa yun. Pero kung may kwenta dyan na kung naging maganda lang ang pagbili ng tissue paper, yung ibang pera Oo. ay marami pa palang mapapakinabangan na pensioner. Oo, tsaka personal benefits daw. May kwenta doon sa ulat ni Maki, Bakit pag problema po ng pensioner, parang hirap-hirap tayong bigay yung contribution nila yan. Oo, binawas yan sa kita, Bakit kada buwan. ba tissue paper ang dali niyong bilhin? Tapos meron pang sinlag na binigyan ng incentive na tig 50,000 yung mga SSS employees.
Oo. Wow. Hindi ko alam kung lahat ng empleyado or pero pinlag yun ng COA. Nakita din sa report. Aha. Ngayon medyo nasa gitna tayo ng issue ng katiwalian. Dapat talaga mas nagpakita pa kayo ng ano. Di ba? Yung pangihigpit din. Yung nagkukusa na kayo. Ayun, 6,000 plus officials and employees ang nabigyan ng tig 50,000 pesos bilang insentibo. Ayun, Prestige Award. Ako ay SSS member. Hmm. So tayo nagbigay niya ng 50,000 each sa 6,000 plus officials Oo. and employees. Oo. Sana, Yan, ano, sana, yan ba ay may ikangay pinanggalingan na ordinansa, batas, o yan ba ay talagang dapat ibigay? Kasi pera pa ba yan sa 13-month pay? oo. Kaya ito kini-question ng COA, siguro anong basihan nito. Kaya bukas po ang DCWB sa panig ng Social Security System para ipaliwanag po ito dahil hindi po ito normal at ito po ay galing sa pawis at pinaghirapan ng mga pribadong empleyado. Nakipag-ugnay po tayo sa SSS, tumanggi silang magbigay ng panaya. Pero nangako, maglalabas daw ng statement 6,000 times 50. 300 million, ano? I guess. At kung minsan iniisip ko rin naman pag nasa gobyerno, mga panahon, madali ba talagang gustahin niya o gastusin pag hindi ko talaga pinaghirapan? Kasi ang mamamayan, buti mo, inosente mo talaga. Ano yan eh? Titignan nila na magagamit ng kanilang pamilya. Oo. Hindi pawaldas eh. Di ba? Binabudget yan. Oo eh. Pero sila dahil hindi nila pera yan, at parang may sobra pag-antiyan natin. Tama ba ang gano'n? Eh, ito pa namang mga kontribusyon natin, di ba? Talagang, ano na yan eh. Kumbaga, pag kumuha mo ng sweldo mo, bawas agad eh. Napunta agad dyan sa mga kontribusyon, hindi lang sa SSS. Meron pang iba, may pag-ibig, may PhilHealth. So sana po, 300 million. ay, oo, yung 300 million, sana in-invest na lang para maging dividendo pa para sa mga pensioner, di ba? Ang yung 50,000 ba eh, hindi binigay sa 6,000 ng mga empleyado nito. May mababasan. Nalulungkot lang ako dahil yung mga benepisyo, tagal na naghihintay ng ating mga senior citizen at iba pa, kulang lagi ang sinasabi na kulang ang pondo. At may plano pa magtaas nga ng contribution. Oo. Yung nakakulungkot pag nakikita na binibigay na tissue, pinabibigay na bonus. Paano ka maunawa ng taong bayan? Yan yung mga kinakailangan natin, SSS, GSIS, PhilHealth. Dahil dapat gumaan ang buhay ng ating mga kababayan, mga manggagawa sa pribado, manggagawa sa gobyerno. Itong PhilHealth, Universal na yan, lahat tayo. Kasi nagbigay tayo eh. Contribution yan. Galing yan sa hirap natin, mga kapuso, kaya dapat bantayan talaga natin. At dapat Ay, pagkain hindi lahat. May gusto na kaltasan mo kami. Oo. Dahil kulang na nga yung iuwi namin. Kaso, nakamandato yan. Mandato yan eh. Kinaltasan nyo kami. Sana naman maramdaman naman namin yung beneficyo ng kinakaltas nyo sa amin. Saka pagbutihin nyo naman yung paggamit ng kinaltas nyo. Ay, nako. Sana binigay nyo na lang yung pasobrang tissue sa mga empleyado. Baka napakinabangan pa kaysa Kesa 50,000. nasa storage nyo, 6,000, binigyan mo ng 50,000. Ha? Ano ba tayo? Mayamang bansa ba tayo? Hindi ko maisip na. mayamang bansa Yan tayo. ba'y nakapaloob sa charter ninyo? Yan ba'y inaalaw? Ito 2024 to yung mga findings na ito ng COA. Time 54 oras natin. Linya natin, Mr. Boy Vargas, National President, ang top Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines. Sir Boy, Igan, at si Cathy, magandang umaga. Ay, magandang umaga po. Sir Igan at saka si Cathy, no? Opo. Maganda yan. Cathy at saka kayo ng taga-subayba, taga-pakinig. Maraming salamat. Magandang umaga po. Mukhang magandang reaksyon ng DOTR, LTO sa mga itinahilan. Kaya kayo nagtigil pasada, Sir Boy. Hindi po kami kasama doon sa tigil pasada Oh, ni bakit? Stella.
Sir Igan. Iba naman po kami, no? Kami po yung dinadaan natin sa dialogo dahil sa nung panahon po ni Atty. Pedro Mendoza, nung akin po siya, ay lagi po naman namin siya kinakausap tungkol po sa mga problema doon sa mga panguhuli. At kung may mga problema po yung aming mga driver, ay lalapit po namin siya at napagbibigyan naman po kami. So yung mga ipinoprotesta ng Manibela, nakikita nyo rin problema ninyo? Siguro po may mga problema dyan na aparente po doon sa amin. Kaya lang po, siguro po ako, ang dapat po dyan, makipag-dialogue po siya doon po sa mga issue dahil baka naman po kasi pinagpipilitan po nila yung mga unregistered na nahuhuli, ano naman po ang gagawin ng LTO kung unregistered po yung mga sasakyan, di dapat po huliin talaga dahil lalabas po kung unregistered ka, lalabas po as kulorong ka. So hindi kayo pabor sa tigil pasada? Hindi po kami dahil kailan pa po ang kami po ni Pagpatang Banda, ni Marimar Martin at ako po, lagi po kami nag-uugnayan kung mayroon po mga ganyan, dapat po upuan, hindi na po kasi uso yung tigil-tigil pasada para po lagi natin ino-take sa ang gobyerno at hindi rin po yun para ang na-hostage po yung ating mga mananakay. Nagpapanik po yung ating mananakay, no? At sino po ang maapektuhan? Sir Egan, Ma'am Cathy, no? Yung mananakay po ang maapektuhan, hindi naman po yung hindi naman po maapektuhan yung mga yung mga ibang sector po yun po sa amin, at sa amin po sawanan po kami sa welcome. Sir Boy, Lagi po ganyan na yun nangyayari. Ang tanong po, Ma'am Cathy, Sir Egan, kung natapos na po yung 3 araw na welcome, ano po ang makukuha natin? Okay, Sir May Boy, nakukuha po ba? isa po sa mga sinasabing dahilan nitong tigil pasada na ito ng Manibela, yung payola sa LTO, na inamin din ng LTO mismo. Ito po ba ay ganito rin ang naging experience ninyo sa inyong grupo? Actually po, natin po, wala po kami naging experience ng ganyan dahil yung mga tao po namin, pag meron po ganyan, tatawagan po nila ako. At talaga po mag-ireklamo ko, ayaw ko po rin na may payo-payola. Baka naman po kaya nangihingan sila ng payola, may mga illegal po rin yung mga tao nila, baka po hindi nga nakarehistro. Yung iba po, mga kuloro, mga po gano'n, kaya po nahihingan sila ng payola. Kung legal naman po yung practice mo, ano po at bakit nahihingan ng payola, bakit ka po maglalagay? Okay, so sa inyo po, ano po yung mga hiling nyo? Sabi niyo po, dinadaan nyo sa dialogo at hindi sa welga. Actually, po kami nga lagi pag-meeting kay Secretary Manoy Lopez at saka si Chairman Pedro Mendoza ngayon, na may hinihiling po kami na yung po mga dating consolidation na hindi nakarehistro, hinihiling po namin mairehistro sana muna, tapos pag-aralan po ng 1 year. Amay na po naman po si Secretary, gumagawa lang po lang isang guidelines kung paano po maaari itong nilaing namin. Yung po yung inaantay natin sa ngayon. Ma'am Cathy at Sir Egan. Ay, Sir Boy, salamat po sa oras. Ingat. Ay, maraming salamat po sa inyong dalawa at magbuhay po kayo. Boy Vargas, National President Alsodap. Okay mga kapuso, ako, wala na kaming oras. Alam niyo pang 16 na po kayong matakot pag yung yung human rights yun na violate, ipaglaban po natin at yung BCC be the inspiration for all the victims of justice. Ayun, Father at Angel. With that, thank you so much po, Sir Boy Evangelista, sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo at ang PACC. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. And happy birthday to Benson tomorrow. Opo, maraming salamat. Sander, he should be 45 years old tomorrow. Opo. Sir Boy, maraming salamat po. Ingat po kayo, sir. Opo. Si Sir Boy Evangelista po ang Pangulo ng Volunteers Against Crime and Corruption. Yung mga official nila at mga member. Biktima rin ng krimen. Amen. So parang kumbaga, alam mo yun, kumbaga parang we shared
walang extra phone. Pwede po, meron po nung add family member option. So as a family, you can group, kasi mommy naman talaga ang gumagawa. Aminin ko natin o hindi. Si mommy po talaga ang gagawa ng lahat ng yan. So ako po yun. So nagawa po natin, ina-add lang po natin ang family member sa trip. So mas madali na rin po kayo. Hindi yung dati nagagawa ka pa ng account ng iba sa isa pa. Siyempre hassle din yun. No? So ngayon mas madali na po. Opo. And finally, ma'am, yung mga hinahanap natin, nasaan na po bang mga bansa? Ayun talaga eh. Hindi mawawala. So far po, meron pang 3. Sa may mga warrants of arrest that are outside the country. Of course, si former Congressman Zaldico, and 2 pong taga SunWest Incorporated. Sila pa po yung warrant of arrest issued by the San Miguel Bayan na are still outside the country. Sana kumanta na rin sila. I'll be home for Christmas. Okay ka na. Galit ka rin ka. Sana maraming salamat ha. Thank you, ma'am. Thank you for taking. Salamat po. Salamat at good morning. Ayan. I-travel, iwas. Init ang ulo. Tanggal na yan. Ay, Kabayan! Cristiano Sandoval. Dari ba na tayo? Bureau of Immigration. Ayan, kabayan. Uy, dari ba na tayo susunod na? Naka-Amerika lang. So. Peter Mosquito. Ayan. Iwas. Ulo. Ngayong Pasko. Ayan. Good night. Ang salamat naman ng Milky Rigunan. Talagang mahaba pa ang investigasyon. Hindi lang mga flood control. Ayan, pati Department of Health. Kasama na ang National Irrigation Administration, Sister Ella. Pamilya. Grabe din pala dyan. Samantala, sabi na ating bukid Sister Ella, ayan, ang mga Diskaya dahil wala naman daw silang helicopter at private jet, Rolls Royce lang. Ayan, kung meron mga arrest warrant, hindi sila magtatago. Ang sabi na ating bukid, they will face the music. Hindi yung wala pang kaso, lumipad na. Eto, report mula kay Giselle dahil kaugnay pa rito ng flood control lakay, dating DPWH engineers Ray Fernandez, JP Mendoza, nag-alok daw ng restitution sa gobyerno. Ba't yun lang? Bilyon din kaya ang pera nito? Hindi ko lang sigurado na kayo. Ilang kaya ang ano yan, sports car yan, Lamborghini Di tsaka ba si Ferrari. ano yung pumapasok na naka-sports Si car? si Bryce. Yan, Binububis mo lang yan dati, ngayon nandito na. Eto na alamin natin na detalye mula kay RH15, Giselle Ricafort, Giselle. Nakay Sister El, nag-alok sina dating Public Works Engineer Bryce Fernandez at JP Mendoza ng restitution sa pamahalaan. Sabi sa DZRH News ni Atty. Raymond Fortun, kabilang yung cash at ilang ari-arian sa ibabalik ng kanyang mga kliyente na ikinasangkot sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Nang tanungin kung magkano, sinabi ng abogado na ayaw muna nila Hernandez at Mendoza na ibunyag yung mga detalye hanggang hindi pa inaaprubahan o hanggang sa aprubahan ng DOJ yung kanilang offers. So, sa pinag-inasayang Business Protection Program, wala pa rin pagbabago sa estado nito ayon kay Fortun. Isa nang nilinaw ng legal counsel na bagamat hindi pinipilit ng kanyang kliyente na maging witness ng gobyerno, nananatili at nakabimbin pa rin daw yung kanilang aplikasyon. Aminado naman anya si Hernandez sa kanyang mga naging papel sa flood control anomaly at tanggap nito ang mga consequence ng kanyang aksyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Si Boy G, ano ang latest sa Manila? Ang latest sa Manila, pero ito muna lang kay si Val ba muna? Boy, okay, si Boy muna. Ang Manila LGU nagsagawa naman ng rescue operations sa mga street dwellers at pamilyang Badyaw. Ako yung mga nagbalot na kayo dyan sa area ng Buwan ka naman yung mga badyaw? Ang kala dito ko sa naman. area ng lakay sa may Ross Boulevard, yung papunta na ng Pasay. Ganon. Marami ako nakikita Meron dyan ulit? Ayan. Oo, alamin nga natin, RH 99 Boy Gonzales Boy. Pero
nakaya na yun, nagsagawa nga ng malawakang rescue operation ng Manila Local Government Unit sa Panguna ng Manila Department of Social Welfare o MDSW para sa mga street dweller ang malimos na dyan na nagsalat sa iba't ibang pangunahing kalsada sa lungsod. Nagsimot ang mga tauhan ni MDSW Director Reyes de la Pesca at Quezon Sinapa. Ang mga individual na ginagawang siraan ang mga lansaran partikular sa Juan Lunaros, Boulevard, Trino Avenue at Osmeña Highway. Tungkol sa mga street dweller, kinagit din ang mga pamilyang Badyaw na karamihan ay namamalimos sa kalsada. Ang mga nasa masagit ay pansamantalang dinala sa reception and access center oras kung saan sila binigyan ng pagkain at sinubulan na ang proseso para matulungan silang makabalik sa kanilang pinanggalingan. Kabilang din sa isinama ng MDSW ang mga kamataang na tinatawag na white boys upang mailayo sila sa posibleng napatakan dulot na kanilang ginagawa sa kalsada. Ito si Boy Gonzales para sa Misares Oras sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Dumagoso mula kay Val Gonzales. Eto lakay, naku, medyo ano to ha, nakakalungkot naman. Bakit? Mahigit 500 pesos, 500 million pesos na regular allowance daw. Million talaga to doon. Na regular allowance daw ng halos 400 na mga fire inspector dyan sa Quezon City lakay. Kinuha umano, allegedly, ng kanilang fire marshal para gamitin sa Christmas party. Wala. Oh! Linawin nga natin, RH5, Val Gonzales, Val. 500K lang, hindi million. Ayan. Mahigit kalahating million. Kaya nagulat ako doon sa ko, 500 million. Ano pa ang mga firemen ito, Val? Yung mga fire inspector. Akala ko kung 500 million yan, abay baka maraming looters. Hindi, 500,000 lang pala. 500,000 pesos. Yan. 500,000 mayor dahil Bal. Hindi mo ba yung aking BFF, si Fire Marshal Paul Pili? Ayan, nasa... Ba't ba yun? Hindi naman yata yung sa QC lakay. hindi ko alam kung saan naka-assign na yan mayor. Okay, nag-exorcist na lang. Okay, nag-online selling. Online selling. Ayan, Okay, proceed. 400 kasi lahat yung mga fire inspector dito sa, more or less, 400 mayor yung mga fire inspector dito sa Quezon City. Yung regular na allowance nila na natatanggap, 1,500. Kaya sila ay umaalma, pero wala nang magagawa pa. Itong halos 400 mga fire inspector ng Quezon City Fire Department matapos na hindi ipinamigay ang 1,500 pesos na regular nilang allowance na matatanggap sana ngayong buwan ng Disyembre. Ito'y matapos na umano'y ipag-utos ni Quezon City Fire Marshal, Fire Senior Superintendent Rodrigo Reyes na huwag i-release ang mahigit kalating milyong piso na regular nilang natatanggap na allowance mula sa Quezon City Government. Ginamit o gagamitin na mamayang gabi ang nabanggit na allowance ng mga fire inspector dahil mula alas 5 hanggang alas 8 ng gabi ang kanilang modernong Christmas party na itinago bilang recognition day daw. Kinong-question ng fire captain na source ng DCRH News kung bakit sa mamahaling Skydome sa SM North EDSA ay sasagawa ang kanilang pa-party na kunwari recognition day. Mamayang hapon na ito, sa renta pa lamang ani niya sa venue ay 200,000 piso na para sa 3 oras na party. Batay sa report ng galit na galit nating source, Mayor at Sister L, tinatasan daw ni Superintendent Reyes ang kanilang finance department na persahang papirmahin ang lahat ng mga fire inspector sa Quezon City na pumapayag silang wag nang kuhanin ng kanilang 1,500 pesos na buwan ng regular allowance. Lumalabas na inabunuhan ni Superintendent Reyes ang bayan sa venue ng event para maibus ang kanilang paparty na gaganapin na nga mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ako si Val Gonzales, DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Hayaan mo na Christmas party naman yan eh. Tsaka kasalanan daw ng mga firemen yan na Sister L. Alam mo kung bakit? Bakit? Hindi na sila nagbebenta ng fire extinguisher. Pero
investigate na. Investigate kasi kung Hindi, tsaka dapat ay kinakausap sila. Oh, ito muna. Parang sa Manila Travelers, di ba? Kuyang Boy Pique, ha? Yung Christmas party, kinausap yung mga members, officers. Oh, wala tayong Christmas party, ha? Donate natin sa Operation Tulong para sa mga biktima ng kalamidad. Ayan, mga ganon. Dapat ay maayos ang usapan. Facebook at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At para ho dun sa mga gusto magbigay ng komento, ito ang Viber number namin 0919-278-3000. Yan, naka-flash na ho sa inyong screen. Oh, bago tayo pupunta sa ating interview, dahil meron palang mga naramdaman dyan sa area ng Oriental Mindoro at saka Rojas, yan, tatalakayin natin yan. Meron mga pagbaha nangyari. So, alamin natin mamaya. Pero puntahan muna natin ito ang tiyada ng mga radyo patrol, mga bus ng DOTR o Department of Transportation naka-standby na sakaling may mga maapektuang ruta ng jeep bunsod nitong tigil pasada ng Manibela. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman kay Gabriel Gonzalez. Gab, go! Dali, magandang umaga. Tiniyak ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na nakahanda ang kagawaran ng malalay sa mga pasaherong maapektuhan ng pasada ng grupong Manibela. Ayon sa kalihim, naka-standby ang mga bus ng DOTR, katuwang ang LTO, LTFRT, ECC at TTA para magbigay ng libreng sakay sa ilang piling ruta sakaling mahirapang sumakay ang mga pasahero. Kabilang dito ang rutang Quiapo-Fairview, Quiapo-Angono, Lawton-Alabang, Ruas Boulevard, Sukat at Tacubao. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa naman anyang natatanggap na ulat ang kagawaran kung may mga nahihirapang sumakay sa mga oras dito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Pahabol na report pa to, ha? Pangulong Marcos Jr. may payo sa mga kabataang nais pumasok sa larangan ng politika. Naku, ano kaya ang payo ng Pangulong Marcos? Alamin natin yan mula kay Christian Yozores. Christian. Dito po, sir. Dahil inaangin ni Pangulong Ferdinand Marcos, ang pinagmahalagang bagay na dapat tandaan ng mga kabataan na nais pumasok sa politika. Sa teaser ng kanyang bagong podcast, kinalala ng Pangulo na ang pinakamahalagang dahilan bago pumasok sa public service ay ang maglingkod sa bayan na isang pribilegyo at para magpayaman. Dagdag si Marcos Jr., ang tunay na suma ng public service ay mahirap, madalas walang papuri, pero pulis naman kapag may nababagong buhay. Ang mga proyekto at pagbabago na nakatutulong sa kapwa ang sa nagsikian ng saysay ng isang pinuno. Para kay Pangulong Marcos, walang magsisigit sa pakiramdam na may nagagawa ka mabuti at umangat ang buhay ng mga Pilipino dahil sa pagsisigap sa kabila ng mga hirap at mga malikod sa paglilingkod. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yozores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yozores. Pambansang soil testing program isinulong sa Senado. Yan naman ang ibibigay sa atin na report ni Robert Tumano. Robert. Dahil binigay ni Senator Chico Pangilinan ang alagaan ng pambansang soil testing program bilang isa sa mga pundasyon para matugunan ang kasalukuyang krisis sa bigas at matiyak ang pamatagan ng seguridad sa pagkain. Sa harap na tumataas na presyo ng bigas, bumababang ani ng mga sakahan at lumilisip na supply sa loob ng bansa. Isinit ng Senador na kailangan na ang agad ang pagpamatupad ng mga data-driven na paraan upang mamataas ang ani. At may Pangilinan kung mapapabuti ang kalusugan ng lupa, maaaring tumaas ang average na ani ng palay mula sa 4 na tonelada hanggang Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.